Hello, magandang araw sa inyo lahat at welcome po sa STOE channel. Ngayong araw na ito ay isang electric pan po ang ating pong i-repair. Papakita ko po sa inyo na itong electric pan na ito guys ay umaandar siya. Pero ang complaint po ng customer, mahina daw po ang hangin compare sa dati. So anong nangyari, nung bago po yung electric pan, okay po yung performance niya, malakas po ang hangin. Pero habang tumatagal at kinagamit ni customer, unti-unti humihina po ang hangin. At ngayon po ay dinala rito sa atin para po ating i-check kung ano po ang naging problema. So samahan nyo kami ngayong araw na ito sa ating pong gagawing pagre-repair ng electric pan. So ito po yung ating i-repair na electric pan guys. Alam ko po na ito po ay very basic po sa ating po mga technician. At ito po ay pangkaraniwan din po na nangyayari, lalo na po dun sa mga bagong electric pan ngayon, dun sa mga bagong lumalabas. Ito po ay Gold Star. Ayan po ang brand niya, Gold Star. At nilagyan ko siya guys ng papel para makita natin yung hangin nito. So buksan natin. Ayan. So makikita nyo po yan. Yan po ang speed number 1. Then speed number 2. Then speed number 3. So kung titingnan po natin, may hangin po siya at working po ang electric fan. Pero ang sabi nga po ni customer, mahina daw compare dun sa dati. So sasabihin ng iba, siguro po madumi ang electric fan. Kagaya po nito nakikita natin. So madumi po ang electric fan, kaya daw po mahina ang hangin. Ang dahilan po nito ay ipapakita ko po sa inyo ngayong araw na ito. So buksan natin ito guys. Pero syempre, yan ay bubuksan na natin at madumi na rin. Lilinisin na rin po natin. Ayan, lilinisin po natin ito. Huhugasan natin ito. So mamaya guys, balikan ko kayo after po na malinis natin kasi ayan nga po medyo makapal na po ang dumi. Tanggalin natin to. Then ito. Customer ba yan? So ito, lilinisin natin to. So hugasan muna natin guys and then balikan po natin. Yan, medyo painitan natin. Make sure po na ang ating pong heat gun ay nasa medium heat lang po. Medium heat lang po tayo. Gagamit po tayo ng basahan. At yung pong ating basahan guys, kailangan po ay basa. Para po pagdikit niya rito sa ating blade ay lumamig po agad. So ayan po, makikita natin yung difference, ano? Ayan po, ito pong form na ito kumpara dito po sa isa, ayan, medyo malayo po siya, So lahat po gagawin natin po ganito. Then proceed naman tayo doon sa next na blade. Painitan din po natin. So ayan po,
Gagamitan po natin siya ng basahan na basa. Konti pa. Ayan guys, at nakakadalawa na po tayo. Then next po tayo, ito medyo mataas din, bababa rin po natin. Hanggang sa lahat po ng blade ay magpare-pareho na po ng angle. Nakahanap ka na? Hanap ka. Wala kang ganon? Sira na yan. Ano to? Ha? Ano to? Sira na to. Okay, dito tayo sa kasunod. Tapusin ko muna to. So, isa na lang po. Anong part ba dito yung kukunin? Yung wire mismo. So, ayan guys, at na-bend na po natin yung mga LC. And then ngayon, tetestingin po natin, titingnan natin kung ano po ang nangyari sa kanyang pag-ikot. So, kung titingnan natin, ayan,
wala naman pong vibration. Kasi pagka po masyado pong malalayong alignment ng ating mga blade, ay magkakaroon po ng malakas na vibration ito. So since na wala naman po siyang vibration, so ibig sabihin okay po ang alignment ng ating mga blade. Kasi nga po ininitan po natin ito, may possibility po na mawala po sa balance yung ating mga blade. Kaya kung ang problema nyo po ay ganito at hindi nyo po kayang i-balance ang blade, much better po na magpalit na lang tayo ng bagong LEC. So yan po ay number 1, number 2, number 3. So ang gagawin natin, ibabalik natin yung kanyang guard. Ito po yung guard niyan, and then lalagyan uli natin ng papel. Tingnan natin yung difference. So ayan guys, at natapos na natin. And then nilagyan na natin ang papel ito. So titingnan natin ngayon ang resulta. Ayan po ang 1. So mapapansin natin kung i-rewind natin yung video kanina bago natin i-repair yung blade. So makikita nyo po yan. Yan po ang speed number 1. Then speed number 2. Then speed number 3. So mas mahina po siya. Ito po yung number 2. And then number 3. Pati yung tunog niya guys, medyo lumakas siya. Kasi nga po mas maraming hangin na yung naipoproduce niya. So ayan, so nakita natin at na-repair po natin yung electric pan nang hindi po tayo gumastos. Lalong-lalo na po kung ang electric pan ay sa inyo o sarili ninyo at kayo na rin po ang nagme-maintenance. So makakatipid po tayo ng labor cost sa saka ng pambili ng parts kung magagawa po natin yung same procedure na pinakita ko sa inyo ngayong araw na to. So ayan guys, at isang electric pan na naman po ang ating po nagawa na solusyon. At pinakita ko po sa inyo na po pwede pong ma-repair yung ganitong klase ng trouble nang hindi po tayo gagastos, lalong-lalo na po kung sarili po natin na electric pan. Kaya po sinadya natin na gumawa ng video ganito para matulungan din po natin yung mga kababayan natin na nakakaintindi at po pwede naman pong kayo na lang ang mag-repair ng electric pan ninyo. Hindi nyo na kailangan dalhin sa mga repair shop kasi siyempre sa repair shop magbabayad po tayo ng labor at the same time kung sabihin po ng technician na magpapalit tayo ng blade, so additional gastos po natin yon. So dahil nga po gumagawa tayo ng video na ganito para magkaroon po tayo ng idea kung paano po natin marirepair yung sarili nating mga gamit. At kung halimbawa po na ganito lang po ang mga ma-encounter na problema, ay sa palagay ko po ay kayang-kaya po natin na solusyonan o gawin. At sana guys ay nakapag-share po kami sa inyo ng kaunting kaalaman. Although na ito po ay napaka-basic lang po para sa mga technician. Pero sana po ay nakatulong kami do sa mga subscriber natin na hindi po technician. At kung bago po kayo dito sa ating channel ay paki-subscribe po ang ating channel. Paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.